Napatda si Calista sa nakita at hindi kaagad makakilos dahil biglang naging blankong isip niya pagkakita sa istriktang mukha ni Lola ni Vinson. Dagdagan pa na nagsumbong na si Lucy dito at siniraan ang pagkatao niya. Ikaw ang asawa ng apo ko? Mataray ang namamaos na boses nito nang magtanong. Mataray pa rin ang pagkakatingin nito sa kanya na parang hinuhubaran ng kanyang kaluluwa. Pero sandali lang ang pagkatulala ni Calista dahil agad siyang nakabawi. Ako nga po, may problema po ba? Malakas itong napaismid. Isang katulad mong kinuhang asawa ng apo ko? Isang araw ka palang nananatili dito at malakas na kaagad ang loob mong ibuli ang apo ko. Sa tingin mo ba magiging reyna ka sa pamamahay na ito? Pasaring nito. Hindi na nagtaka si Calista kung saan nakuha ni Lucy ang ugali nito. Like grandmother, like granddaughter. Hindi alam ni Calista kung anong itatawag sa matanda pero ginawa niyang lahat para maging magalang ang boses. Alam niyo naman po siguro ang kasabihan na hindi papatol sa iba hanggat walang ginagawa sa'yo. Hindi po ba? Ang side lang ng apo ninyo ang napakinggan nyo at hindi ang kwento ko. Ang apo ninyong unang nagbuhos ng pinaghugasan ng isda sa akin at nararapat lang na protektahan kong sarili ko. Tama po ba? Paliwanag niya sa mapagkumbabang boses. Lola, huwag po kayo maniwala sa babaeng yan at gumagawa lang yan ng kwento. Hindi ba? Biglang sabad ni Lucy sa kanilingon ang mga kasambahay na alipores nito na nakatayo sa likuran nito. Napaismid si Calista at nakapamewang na hinarap si Lucy. Sabihin mo kung anong gusto mo. Inirapan niya ito sa kabinalingan ang lola nito. Nasabi ko na pong panig ko. Kayo nang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Tinalikuran niyang mga to at dumiretso sa lababo at hinugasan ng bitbit na baso saka muli yung inilagay ng tubig na maiinom. Hindi niya binigyang pansin ang matatalim na tingin sa kanya na maglola at takmang maglalakad pabalik sa kwarto nila ni Vinson na bigla niyang marinig ang malakas na pag-ubo ng matanda na tila nabilaukan. Nang lingunin niya ito ay tama nga ang kanyang hinala. Mabilis niyang inilapag sa kitchen counter ang baso at mabilis na nilapitan ng matanda saka pinatayo sa upuan at may kalakasang tinapik ng 5 beses ang likod nito. Pagkatapos niyakap ito mula sa likuran. Ang kanyang dalawang palad ay nasa sikmura nito at malakas yung diniinan sa kapilit na pinaubo ang matanda. Anong ginawa mo sa lola ko? Bitawan mo siya! Hysterical na sigaw ni Lucy. Tila wala itong idea kung ano ang nangyari sa lola nito. Ito ang tagpong naabutan ni Vinson na kagagaling lang sa opisina dahil bitbit pa nito ang gamit itong briefcase. Kaagad itong lumapit sa kanila at pilit siyang pinabitaw sa matanda. Ang lakas ng loob mo na atakihin ang lola ko. Sino nagbigay ng karapatan sa'yo, ha? Nang makawala siya sa lola nito'y saka siya sinakal ni Vinson hanggang ang katawan niya ay napasyandal sa pader. Matalim ang mata nito habang nakatitig sa kanya na para bang kakainin siya ng buhay anumang oras. Wala ka ng awa sa matanda. Hinigpitan pa ni Vinson ang pagkakasakal sa kanya habang sa mapaubo siya dahil nahirapang huminga. Gusto niyang magpaliwanag ngunit hindi siya makapagsalita. Iho, tama na. Bakit mo ba sinasaktan ng asawa mo? Bitawan mo siya. Biglang sabad ng matanda. Pagkatapos nitong magsalita ay sunod-sunod tong umubo. La, hayaan mo si kuya na bigyan siya ng leksyon. Sinaktan ka niya. Walang sipat siyang giit ni Lucy na nakatayo na sa tabi ng lola nito. Umiling ang matanda. No, bitawan mo siya, Vinson. Hindi ako sinaktan ng asawa mo. Bagkus, tinulungan niya ako dahil nabulunan ako. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang lola, isakalang binitawan ni Vinson si Calista. Mabilis itong inalis ang kamay sa pagkakasakal kay Calista at tumakbang paatras. Samantala nang makawala sa pagkakasakal ng asawa ay matalim na tinapunan ni Calista ng tingin ng lalaki. Ako bang balak mong patayin? Bakit mo ako sinakal? Matarin na tanong niya habang habol ang hininga. Naihilamos ni Vinson ang isang palad sa mukha nito saka tumingin sa kanya ng puno ng pag-aalala, lalo na't medyo nagmarka ang daliri nito sa leeg niya. I'm sorry, it's all my fault. Kasalanan mo talaga. Hindi ka muna nag-a-analyze ng sitwasyon bago ka sumugod. Kapag nasa laban ka, ikaw ang unang mamamatay. At kung sa negosyong usapan, siguradong bad deal nang makukuha mo. Inirapan to ni Calista at tinalikuran saka lumapit sa matanda. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya. Kahit na maldita at palasagot siya, kapag may taong nalalagay sa peligro ay hindi siya magdadalawang isip na tumulong. Kung hindi niya ito naagapan, ay baka mas malala ang kalagayan nito.
Worst, she would be lying in the operating table in the next few hours. Lola, Lolang itawag mo sa akin, Iha. Asawa ka na ng apo ko. Malumanay na wika nito. Bahagyang nagulat si Kalista sa biglang pagbago ng ugali ng matanda dahil doon hindi siya kaagad makapagsalita. Mula ngayon ay Lola nang itawag mo sa akin. Nakangiting dagdag pa nito na hindi nakasagot si Kalista. Binalingan nito si Vinson. Dalhin mo na siya sa kwarto, iho. Kailangan niyang magpahinga dahil sa ginawa mong pananakal. Paano pala kung may bata na sa sinapupunan niya? Malakas na samit ni Vinson na tila allergic sa salitang yon. Napaikot naman ang mata ni Kalista dahil sa naging reaksyon ng asawa. Yumuko siya sa matanda at nagpaalam dito. Matapos sabihan na magpatawag ng doktor at magpatingin. Bumalik siya sa kwarto at naligo. Pagkalabas niya ng banyo, nakita niya si Vinson na nakaupo sa kama at malalim na nag-iisip. Inignora to ni Kalista at umupo sa kabilang gilid upang maglagay ng lotion. Magkatalikod sila kaya nang maramdaman niya na kumilos ito, ay pasimple niya itong nilingon pero ganun na lang ang gulat niya na naglakad ito at huminto sa harap niya. Saka hinawakan sa magkabilang balikat bago mahinang tinulak sa kama. Agad siya nitong kinubabawan. Tanging bathrobe lang ang suot ni Kalista at wala nang iba pa, kaya ramdam niyang pagkiskis ng pantalon nito sa balat niya. Ang pala niyang puno ng lotion ay nahihaplos niya sa pisngi ni Vinson at nakataas ang isang kilay na tinanong ito. At anong ibig mo sabihin nito? Gusto mong totohanin ang sinabi ng lola mo? Alalahanin mo, hindi totoo ang pagsasama natin. Ngumisi si Vinson at nanatiling nakatitig sa kanya nang matiim habang nakatukod ang magkabilang baraso sa gilid niya. Why not? Ayaw mo nun, may remembrance ka, bago tayo magkahiwalay. Nagbibirong bulong nito. Muling umiikot ang mata ni Kalista. You really scumbag for thinking about sex in daylight. I'm a scumbag? Then tell me, what can I call you when you meet a guy behind my back, even though we are just married, ha? Napatanga si Kalista sa sinabi nito. Paano nito nalaman? Gustong kutusan ni Kalista ang sarili. Kailangan pa ba niyang alamin kung paano nito nalaman? Sa taong katulad ni Vinson ay imposibleng hindi nito malaman kung anong pinagawa niya. Kailangan niya ng iba yung pag-iingat upang hindi nito malaman ang tunay niyang katauhan. Anong sinabi mo? Lalaki? Anong lalaki? Pagmamaang-maangan niya. Iniwas niyang tingin sa mapanuri nitong mata. Mahinang napatawa si Vinson at lalo pang hinigpitan ng pagkakadiin sa balikat niya bago yumuko at bumulong sa kanyang tenga. Lalaki. Inangat itong mukha at nagtapat ng mukha nila hanggang sa halos gahibla na lang ang pagitan nila sa isa't isa. Bumilis ang tahip ng puso ni Kalista. At sinubukan niyang pumalag upang makawala dito pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Vinson. Kung may boyfriend ka, make sure na hindi kayo magkikita ng ibang tao at baka makarating kay Lola. Siguradong mawawalang tiwala nun sa'yo. Boyfriend? Hindi makapaniwalang tanong niya. Bakit iniisip pa nito na boyfriend niya si Caleb? Napaismit si Kalista. Hindi ko siya boyfriend. Pwede ba bitawan mo na ako? Ang bigat-bigat mo. Reklamo pa niya saka inilapat ang dalawang palad sa dibdib nito at itinulak. That's good then. Mahinang anas nito. Langhap ni Kalistang hininga nito dahil sa gahibla nilang pagitan. He smells of mint and his body emits musky scents. Nanuot yon sa ilong niya at hindi niya maitatanggi na gustong-gusto niyang amoy nito. Ilang segundo silang nagtitigan pero sa huli si Vinson ang unang nakabawi at mabilis itong bumangon saka inilihad ang palad sa kanya upang tulungan siyang bumangon. Hindi nagatubili si Kalista na tanggapin yon at hinayaan ito na hilahin siya hanggang sa makaupo siya sa gilid ng kama. Ano, nagigilty ka ba sa ginawa mo? Pabirong tanong niya sa muling kumuha ng lotion at ipinahid sa kanyang braso. Sanay na si Kalista na magbihis sa harap ng mga lalaki dahil naging part ito ng kanyang training pero si Vinson ang kaharap niya. Kahit hindi ito komportable sa ginagawa niya, hindi niya napansin. Pasensya na sa ginawa ko kanina. Bigla lang akong sinakop ng labis na pag-aalala kay Lola. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na may ibang taong nanakit sa kanya. Hindi ko siya sinaktan. Biglang sagot niya. Tinapos niyang paglolotion at tumayo sa kakumuha ng damit sa luggage na hindi pa nabubuksan. I know, and I'm sorry for doubting you. Huwag ka nang mag-alala kay Lola at hindi naman siya magtatagal dito. Sana wag mo siyang kamuhian. Vincent said in a very low tone.
He sounded like he was about to beg her. Ikinaway ni Kalista ang palad. Sino nagsabing kamumuhian ko siya? Napakalalim naman ng salita na yan. Hindi akong klase ng taong nagtatanim ng galit sa maliit na bagay. Nilingon niya si Vinson na nakaupo pa rin sa kama. Isa pa, mabait naman si Lola eh. Hindi ba nga't parurusahan ka niya dahil siya ginawa mo kay Lucy? Mahina siyang napatawa. Parusa? Ang magsulat ng household rules nyo? Ang mababait na tao hanggang pangungopia lang ang kalakaran ng pamilya nyo. Ang masamang tao kung magparusa, masigit pa dyan. Tulad na lang ng pagbabalat ng... Biglang napahinto sa pagsasalita si Kalista nang maalalang pinagsasabi. Ano kayang iisipin ni Vincent kung malaman itong parusang tinutukoy niya ay ang pagbalat ng buhay sa kalaban? Anong sinabi mo? Pagbalat ng... Hindi nagsalita si Kalista at mabilis na tumayo matapos kunin ng pajama na isusuot sa kapatakbong tinungo ang banyo. Hawak-hawak niya ang dibdib habang nakasandal sa pintuan. Goodness gracious! Paano kung magkaroon siya ng hinala tungkol sa pagkatao ko't palayasin ako dito? Hindi pwede. Kailangan ko pang malaman kung may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mama. Nang makalabas siya ng banyo ay wala na si Vincent sa kwarto at hindi niya na inisip kung saan ito natulog. Dahil wala na siyang trabaho ay naisipan niyang magpuyat at muling pinanood ang CCTV video na ibinigay ni Caleb. Gusto niyang makakuha ng iba pang impormasyon upang magkaroon siya ng lead sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang totoo, hindi sigurado kung namatay ang kanyang ina. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya pinaniniwalaan ang resulta ng autopsy kung bakit nga ng kanyang ina ang nakuha sa hotel room. Hindi na malaya ni Kalista na mag-aalas 4:30 na ng madaling araw kaya nagpasya siyang matulog na muna. Pero bago yon ay isang mensaheng na ipadala sa kanya sa kanyang encrypted email mula kay Rex. Kalista, I have found evidence of your mother's latest work. It will be auctioned tomorrow at Luther's Museum. I'll send you the address. Nanlaki ang mga mata ni Kalista sa nabasa at biglang nawalang antok. Isang painter ng kanyang ina at bago ito mawala ay maraming painting ng nagawa nito na bumenta ng milyones. Pero karamihan sa mga painting nito ay kontrobersyal dahil ang pinipinta nito ay ang katotohanan tungkol sa korupsyon ng politiko at iba pa. Dahil dito malaking hinala ni Kalista na ang taong nagpapatay sa kanyang ina ay ang topiko ng huli nitong pininta. Pero kung ano yon, hindi niya alam. Kailangan niyang pumunta bukas sa auction para bilhin ng painting. Kailangan mapasa kami niya yon. Ano man ang mangyari. Kinabukasan maagang pumunta si Kalista sa lugar na sinabi sa kanya ni Rex. Wala ito sa Pilipinas kaya inutusan nitong apprentice nito na si Bethany na sumama sa kanya. Kilala na niya ang babaeng ito dahil minsan na rin niyang nakasama sa misyon. Kagabi, kinontak rin niya ang tauhan na katagpuin siya ngayon pero dahil malayo pang pinanggalingan ng mga ito at dahil ayaw niyang paghinalaan na naman siya ni Vincent ay sinabihan niyang mga itong magtagpo na lang sila sa auction house. Wala na si Vincent nang magising siya dahil alas 5 ng hapon siya nagising. The auction only starts at 7 so Kalista grabbed a sandwich and went out. Naghihintay na si Bethany sa kanya sakay sa kotse taxi nito. Alam niyang disguise lang ang sasakyan nito at maganda na rin yon para walang maghinala sa kanya, lalo na't nakasunod naman ang tingin ng mga kasambahay sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya nakita ng lola ni Vincent. Hindi kalayuan ng auction house na pupuntahan nila pero dahil sa traffic ay nakarating sila ng 6:30 ng gabi. Nasa loob ng tauhan ni Kalista at naghihintay sa kanilang dalawa. Boss, sigurado ka bang makikita natin dito ang painting ni Madam? Sumandal supuan si Kalista at sinuot ng salamin na may itim na frame. May scanner yon at makikita niya kung ang original na painting ng kanyang ina ang nasa auction. As per the painting will only come in last. Tingnan natin kung... Hindi na matapos ni Kalistang sasabihin dahil paglingon niya sa kaliwa, 10 upuan ang layo mula sa kanya nakita niyang asawa at parenting nakaupo sa VIP seat. Shit, bakit hanggang dito nakikita ko pa rin ang lalaking yan? Bakit boss? Tanong ni Thor, ang alias ng tauhan ni Kalista. Ito ang namamahala sa negosyo niya habang nasa poder siya ni Vincent. Inabot ni Kalista ang pabilog na number na kasing laki ng mukha niya, saka imposibleng makita siya nito. Nasa VIP section din si Kalista kasama ang 3 tauhan saka si Bethany pero may salamin na nakaharang sa bawat section ng VIP customers. May nakita kong kakilala. It would do me bad if that scumbag see me. Sagot niya kay Thor saka tumayo. Magpalit tayo ng upuan.
Nasa pinakasulok ang upuan ni Thor at dahil 4 na taong nasa gilid niya ay hindi siya gaano makikita. Nagpasalamat siya at may sombrerong suot si Bethany at iniram niya yon sa babae. Nang magsimulang auction ay hindi kaagad nag-bid si Calista. Iisa lang ang pake niya, kaya't maghintay silang umabot hanggang sa dulong auction saka lang lumabas ang painting ng kanyang ina. Magkano pera ang dala mo, Thor? Tanong ni Calista habang nakikinig sa auctioneer na pinapaliwanag ang tungkol sa painting. Habang ginagawa yon, ginamit niya ng scanner ng suot na salamin upang usisain ang painting. Napangisi siya at pinindot ang tagiliran ng salamin upang kunan niya ng larawan. Nakakonect ang scanner sa laptop na dala ni Bethany kaya agad itong inusisa kung sino-sino nakahawak ng painting. Sa pamamagitan nun ay magkakaroon ng ideya si Calista kung sino mga taong nakausap ng kanyang ina. 100 milyong piso, boss. Gumisito sa kabinigyan siya ng okay sign. Napasandal sa upuan si Calista sa katahimik na sumimsim ng wine. Kanina pa niya pinagmamasdan si Vincent pero ni isa ay wala pang nabid ang mga ito. Tulad kaya niya ay ang painting ng kanyang ina ang gusto nito? Bakit? May kinalaman ba talaga ito sa pagkawala ng kanyang ina? Habang nagmumuni-muni si Calista ay nagumpisa na sa pagtatawag ang auctioneer at sakalang nalaman ni Calista na umabot na sa 80 milyon ang bidding. Hinayaan niya na si Thor ang magbid. Sa tagal ng pagiging mag-boss nila ay alam na nito kung paano siya trumabaho. Boss, 90 milyon ang ibibid number 1. Imporma ni Thor sa kanya. Napatingala si Calista mula sa binabasang file. Sa cellphone at nilapag ang wine glass sa kaseryosong boses na nagsalita. Bid it all. They were at their limit. Kapag nagbid si Vincent, ito ang may hawak ng number 1. Hindi na sila makakapag-contest. Hindi nagtagal at tamang ang hinala ni Calista. Vincent bid 120 million for the painting. Madilim ang mukha niya nang tumayo sa kaibinaba ang hood ng sombrero at nagsalita. Shit, why does he need the painting? Bulong niya habang matalim na nakatingin sa kinaroroonan ni Vincent. Paano ng painting? Bethany asked without looking. She was still busy fumbling with her laptop. I will get it. Ikinuyom niyang kamaot akmang aalis pero biglang nagtanong si Thor. Kilala mo sila, boss? Calista scoffed but didn't answer. After a while, when she reached the VIP section entrance, she suddenly looked back. Wait for me in the car. Magbabanyo lang ako. Samahan na kita, boss. Tumango si Calista at walang lingon likod na nilisan ng auction hall. Saka dumiretso sa banyo. Nasa hallway na siya at nakasandal sa pader habang naghihintay kay Thor na lumabas nang makita niyang papalapit na si Vincent kasamang assistant nito. Huli na para umiwas siya dahil nakita na siya ng mga ito. Kung alam niya lang na nandito dadaan si Vincent at ang kasama nito hindi sana siya naglaro sa CP, nahawak na siyang dahilan kaya hindi niya nakita kung sinong paparating. Bitbit ng assistant ang painting na napanalunan ng mga ito sa bidding. Nang makita ni Calista ay lalong pumait ang nararamdaman niya dahil hindi niya nakuha ang gusto. Miss Calista, anong ginagawa mo dito? Nagulat na tanong ng assistant. Samantalang si Vincent ay nakataas lang ang kilay na nakatingin sa kanya. Mabilis na nag-isip ng idadahilan si Calista at napakamot sa ulo habang nakaharap sa dalawa. Ah, what a coincidence, Assistant Easer. Hindi ko akalain na makikita ko kayo dito. Kunwari nagulat na tanong niya. Dahil hindi niya sinagot ang tanong ng assistant ay si Vincent ang muling nagtanong sa kanya. Bakit ka nandito? This auction house is for VIP people. Paano ka nakapasok? Magandang tanong, ani at nakapamewang na humakbang upang umikli ang distansya nila ni Vincent. Of course, nandito ako para mag-apply ng trabaho. Alam niyo naman na nasasante ako, hindi ba? Nakita kong poster sa labas ng auction house na naghahanap sila ng empleyado. Pero dahil hindi angkop ang kwalifikasyon ko, hindi ako natanggap. Biglang nalungkot ang mukha ni Calista. Pero hindi bale na, marami namang trabahong pwedeng applyan. Kibit balikat na dugtong niya. Dahil nakatalikod siya sa kabilang direksyon, hindi niya napansin ng paparating na si Thor. Kakalabas lang nito sa banyo at nang makita siya ay bumilis ang hakbang nito at hindi nakalimutang magsalita ng malakas. Boss, alam ko na kung sino nakakuha ng painting. Ang Vincent Alcaraz na naman na yun. Hindi ko alam kung bakit ang isang magtitinda ng perfume na katulad niya ay interesado sa painting. Dahil sunod-sunod ang pagsasalita ni Thor at nakatalikod dito si Calista. Hindi nito napansin kung paano natigilan si Calista. Nang halos 1 metro na lang ang layo nito sa kanila ay muli itong nagsalita. Boss, anong gusto mong gawin namin? Biglang lumingon si Calista at pinandilatan si Thor. Boss, puno ng pagtataka ang boses na tanong ni Vincent sa kanya. Nag-uusisa ang mga mata nito. Biglang natahimik si Calista at hindi nakasagot.
habang ang dibdib ay nagrarambulan sa kaba.